Let us start. Let us pray. Lord, once again, thank you for the parenting, Lord God, that we have every other month. Dahil ito po ay napakahalaga na ma-establish po namin sa aming church yung importansya ng inyo pong panawagan, Panginoon Ama. Lalo-lalo na sa mga parents na hindi po nila ito in-neglect, hindi po nila ito hayaan lamang, kundi makita yung panawagan na nanggagaling sa inyong salita. Dahil ito po ay mahalaga na maisapuso po namin at maisabuhay at sundin, Panginoon Ama, yung mga responsibilidad na inyo pong ipinagkaloob sa amin, mga magulang, kung ano po yung dapat na maging relasyon namin sa aming mga anak. So we pray for your blessing that you will open our hearts this afternoon as we study your word in Jesus' name. Amen. Okay. So, madali ba magkaroon ng anak? For sure, lahat naman tayo magsasabi ng hindi dahil if we're going to go back nung tayo ay anak, nung bata pa tayo, sa tingin nyo madali kayong inandle ng anak ng nanay nyo? Hindi din, di ba? Siyempre, yung mga magulang natin before, nagkaroon din ng maraming concern sa ating lahat. So, sa ating pagsisimula, ating ibahin na kayo naman yung mag-share. Okay? Mag-share patungkol sa struggle ng parenting. Okay, huwag kayong mahihiya dahil lahat naman tayo, sino sa inyong hindi nag-struggle sa parenting? Wala. Si Eloy tsaka Elaine, sorry Hindi nga pala. Si Angelo din, tsaka si Sister Blue. Wala silang struggle sa parenting. Nag-struggle lang yung parents nyo sa inyo. Sigurado lahat yon sa ating lahat. Okay? Wala naman siyempre exempted sa bagay na yon. Lalo na siguro kung makakausap nyo yung nanay ko, buti na lang, di siya pumupunta rito. Ah, so, sharing time muna tayo. Sharing time muna tayo. Ano yung mga struggles na inyong na na face sa parenting? Huwag kayong mahiya na mag-share kasi lahat ng anak natin sinful. Okay, lahat naman ng anak natin makasalanan. Sino sa inyo may anak na walang kasalanan? Hindi kayo si Mary tsaka si Joseph. Si Joseph at Mary lang ang nagkaroon ng anak na hindi nagkasala yung anak. Okay? Maliban na lang kayo. Ewan ko, sinungaling kayo noon. Okay? Siguro yung sharing is something like this. Siguro pwedeng makahinging mic para ano, kahit siguro dalawa, tatlo mag-share na naging parent kayo tapos hindi niyo naisip, ganito pala yung parenting. Hindi ko pala alam na ang hirap pala nagigising palagi ng maaga, ganito. Something like that you can share. Anyone wants to share struggle ng parenting? Glory. Jen to the honor. Si Yvonne daw, nagkataas ng kamay. Hindi, yung talagang willing. Jen. Thank you, Brother Angelo. Yvonne, share ka. Share your flood control project. Ako po dahil single parent, first of all, yung honesty lang to yung syempre pag-provide ng needs ng mga anak mo, and then since lalaki yung mga anak mo, ang hirap lalo na nung yung tipong schedule mo, ikaw yung mag-schedule ng papatuli, ikaw yung naghahanap ng saan ko ba ito papatuli, anak ko, saan ko ba yung tapos ano kayong mga needs ng lalaki, kasi parang okay lang sana kung girl, kasi yung parang makarelate ka, as they di ba, parang nasa adolescent stage yon. Tapos yung tipong syempre they're close din, yung tipong magtataguan ng kasalanan para hindi ko pagalitan. Tsaka yung, especially nung hindi pa ako Christian, yung na-adapt ko yung style ng father ko na very disciplinarian. Kung i-disiplina ko sila, like yung tipong gusto ko natatakot sila sa akin. So para sa Mamaya may word tayo regarding that. So yun yung struggle po ng parenting na tipong kahit kahit single parent lang ako or ganito ako, matakot kayo sa akin dahil kahit lalaki kayo. Yung tipong yung nakwento ko dati sa iyo na tipong wag mo akong ganyan-ganyan dahil gusto mong pag sinampal kita ikot yung mukha mo sa likod. Yung tipong ganon. Naririnig to sa likod, di ba? Kung naalala ko bigla, baka pwedeng patayin yata sa likod. So yan pa yung struggle ko ng sige, amen. parents po. Naku, nagkatawa. Dapat pala patayin muna, patayin pala sa likod. Good answer. Pinapatay na. Okay, pinapatay na.
Okay, meron pa gusto mag-share? Ayan, si Sister Stella, Brother Angelo dito daw. Thank you, Brother Angelo. Ayan. Flood control. Hindi, sa akin yung hindi dahil mahirap din yung maliliit pa sila, pero sa akin mas naging challenge po yung nung mga Kahapon. teens na sila. Kasi Ate Teja, akala ko kahapon. challenging is yung time na when to let go and when to, parang yung time na bibigyan mo sila ng independence o yung time na check ka pa rin ng check sa kanila. Tapos yung how much trust and parang kasi hindi mo alam kung ano nangyayari o parang yung portion na alam mo ba talaga kung ano yung ginagawa nila when they're not in front of you. Yun po, yun yung mga ganon na struggle yon kasi kailangan mo rin magtiwala kasi they need to learn, to grow, and to be independent. At the same time, nandun yung fear mo o yung hindi naman talaga fear. Yung minsan yung mga Concern. the concern na totoo kaya yung sinabi. Ganyan. So, for me, well, naging lang. Particularly in Germany. Sorry. Sorry, si Siri makulit. Sa akin po na mas naging kampante lang ako nung naging Christian na sila. Okay. Pero nung hindi pa, yun yung struggle po talaga yun. Yeah. Hindi mo alam kasi kung what they're doing behind your back. Okay. So, ibang aspect naman yun, kung ating Actually, ako, nandun ako sa stage na yun ngayon eh. Dahil, syempre, nag-senior high yung anak ko. Actually, it's not me to trust him. Kailangan ko matutunan is to trust God. Hindi yung anak. Kasi God is still in control of my son eh. So, what I always remind myself, Lord, help me to trust you. Yung anak natin, si God ang bahala dyan. Basta't binigyan natin sila ng instruction, let us trust na gagawin nila yung instructions na ibinigay natin. And at the same time, if I'm going to look back doon din sa past ko nung ako bata pa, God is still in control naman in that situation eh. So parang kung ako nga hindi mabuting anak before, yung anak ko mas maayos naman compared to me, siguro mas magiging maayos naman. What I just need to do is to trust God more. Actually, I'm struggling with that. And I have to be honest with you. Alam mo yun, ayoko siya magko-commute. As much as possible, gusto ko siya hatid sundo. Kaya si Del maagang gumigising. Hindi naman ako. Pero ano yun yung parang, andun ako sa situation na overprotective ako pero si Del yung gumagawa. So I really need to learn na parang sabi ko, ako nga parang 10 years old, 8 years old, nagko-commute na ako. Sumasabit pa ako sa jeep, 8 years old ako. So parang, alam mo yun, yung parang bata ako, I did all of those things. Ngayon parang, hindi ko alam, wala ba akong tiwala kay James? Anyways, parenting eh. Siyempre may mga concerns. Nire-reveal ng bawat sitwasyon natin kung ano yung struggles natin in terms of parenting. But mainly the struggle is trusting God and doing what God wants us to do and then trust God. Kasi ang pinaka-importante lang, naging faithful ako doon sa responsibility na ibinigay ng Diyos sa akin and then I have to trust God. Isa sa mga bagay na naalala ko, na natutunan ko, although alam ko na naman to before, pero parang na-reiterate lang sa akin in my studies this past days, in terms of counseling, kahit na yung counseling mo nagsisinungaling, you have to trust. Maraming sinungaling eh. Di ba? Kumbaga parang, kasi nakalagay naman sa 1 Corinthians 13, trust eh. Di ba? Na yung love, trust in all things eh. Bahagi yun eh. So, kailangan lang talaga na magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon para sa ating lahat. Maraming magiging struggle, marami tayong magiging concern. Pero ang pinaka-struggle actually ng parenting, yung sarili natin. Hindi naman yung bata eh.
So, sige, one more, baka meron pang gustong, sige ba, Sister Ana? Susunod po kayo. Ako ang naging struggle ko before, but I know by God's grace nalagpasan ko 'yun, eh. Ang gusto ko noon nung lumalaki pa lang sila papuntang teen pa lang, napagkasunduan naming mag-asawa na turuan namin yung dalawa naming anak na 'wag magdepende sa'min. I mean, teach them what's really life. Hindi yung nabuhay sila, lumalaki sila, sarangya, nakakapunta sila kung saan-saan, maganda yung school nila, sagana sila, lahat. Hindi yun, eh, may katapusan yun bilang tayo magulang at maging sa protection nila may katapusan din yun, eh. So, tinuturuan namin sila na hindi habang panahon kasama niyo kami, you have to depend on God, hindi sa sarili nila. So, tinuruan namin sila na binanggit ni Brother Jay, mag-commute. Pero nung unang-unang nag-commute yung anak ko, 7 years old, hindi ako matahimik. Sinundan ko na hindi niya alam. Talagang and then na-realize ko na, teka, ibinigay mo na siya sa Panginoon, eh. So whatever mangyari sa kanya, may dahilan ng Diyos. So hanggang lumalaki ang mga anak namin, minsan nga sobra silang ano, eh, independent. Hindi sa masamang bagay. Ibig sabihin, nila yung problema nila tapos na bago namin malaman. Gano'n sila na minsan nakakasakit parang hindi na nila kami kailangan. So yun naman yung kapalit dun. Pero sa amin lang yun, sa amin lang yun. I mean, damdamin lang namin yun lalo na ako ina. Kasi parang nami-miss ko, malaki na sila ngayon, nami-miss ko na hihingi ng piso, yung parang gano'n. Si Sheila talaga. Piso. Joke lang. Hihingi ng pupunta ng bahay, bubuksan yung ref, may kukuning pagkain, nawala na yun, eh. So, they are on their own na. Ako na lang po. Joke lang ako. Pero ano, by God's grace talagang habang tinuturuan mo andong iiyak ka kasi, papaano nila maiintindihan na hindi gano'n kaganda ang buhay sa mundong ito at saka hindi porket may pera ka masaya ang buhay, may nakapaligid. Gustong-gusto namin na matuto silang mag-handle ng sarili nilang problema at dumepende sa Panginoon. And salamat naman sa Panginoon at nandun yung mga bata na yun ngayon. Thank you. Thank you po. Thank you. Kaya si James, di ko napapakainin mamaya. Bahala na siyang gumawa ng paraan na makakain sa ngayong araw na ito. Sige, Sister Hela Jed. Ako po, yung struggle po yung unang-una. Siyempre, first parent po, mother, di ba? Tapos wala pa sa Christian world, di ba po? Struggle kung kanino ka makikinig. Sa side mo na hindi pa Christian o dun sa ini-stayan mo na Christian na pamumuhay. Struggle kung kanino mo susundin kung paano mo palakihin yung anak mo kasi iba ka. Tapos ikaw, yung kinalakihan mo, iba rin. Parang gusto mo gayahin yung sa parent mo na hindi Christian, tapos nagiging kumbaga kontrabida yung mga Christian kasi pinipilit nila ito yung tama, ito yung dapat mong gawin kasi tama. Tapos parang naano ka, ang sakit sa sa puso mo kasi maraming bawal at dapat maging mahigpit ka as a parent kasi ikaw yung parent. Tapos doon naman kasi isipin mo bata lang 'yan, gano'n. Parang struggle siya kasi kanino ka magtitiwala, sa Christian o sa unbeliever, eh ikaw hindi ka pa believer. Ayun po yung hanggang ngayon nagpapatuloy at mas choice ko po kung ipamuway sa anak ko ang Christian life kaysa dun sa unbeliever na pamilya ko. Kumbaga parang lahat sila nagagalit kasi hindi ko sila sinusunod. Mas sinusunod ko pa daw yung hindi ko pamilya. Yun po yung struggle hanggang ngayon para mapakita sa kanila na mali sila, mas tama yung sa Christian world. Ganun po. Yun po yung Yeah. patuloy na pinapaturo ko pa kay Isaiah, tinuturo namin bilang parent kung ano po yung tama at mali. Yun.
na naayon po kay Lord lahat, Yeah. na hindi sa sa ibang tao at hindi lang dahil sa tao dito sa church, dahil sa kung sino nagtuturo at pinipilit po namin siya na tumingin sa kay God, hindi sa tao, sa lahat dito po sa church. Yun po. Okay. Actually, lahat naman tayo nandiyan sa situation na 'yan, ano. Hindi man kunyari, may parents tayo o may relatives tayo na nagdi-dictate sa atin o nagpapayo sa atin ng pananaw ng mundo, and then may biblical concept. But not only that, actually lahat tayo may sariling personal idea of parenting na hindi biblical. At struggle natin 'yun araw-araw. 'Yun yung pinaka-struggle nating lahat. Kasi we always have this thinking na, ganito dapat ang gagawin, ganito dapat. Ah, 'Yun yung isang bagay na dapat nating ikalago bilang isang parent na hindi nakabase sa thinking natin. Kasi minsan sabihin natin, "Hindi, thinking ko naman ito, Christian naman ako, so Christian yung thinking ko." Hindi palagi. Hindi gano'n palagi ang parenting ng Christian. Kasi may struggle tayo, lahat pa rin tayo sinful, eh. Lahat kung hindi tayo, kumbaga kung tayo ay perfect na, which is impossible, pero dapat naggo-grow tayo sa aspect na 'yon, mahalaga na makita natin na may struggle palagi everyday on how we are to raise our children dahil kalaban ng isang parent, unang-una yung kanyang sarili. Kasi meron na tayo na-establish sa isip natin, ito yung gusto ko sa anak ko, ito yung gusto ko sa anak ko, ito yung gusto ko sa anak ko. Pero tinignan mo ba talaga sa salita ng Panginoon? Kasi lahat tayong parents, lahat tayo, ako, nanay si Del, tatay ako, meron kaming, ito yung gusto namin para kay James. Pero ang palagi dapat nating iisipin, teka lang, ano ba yung sinabi ni God na nais niya para sa anak natin? Di ba? Ano yung huli nating pag-aaral sa parenting? Kung naalala pa ninyo, last June, kung mababalikan nyo lang yon, na ang ating mga anak ay pinagkaloob lang sa atin we are ambassadors. Kay ambassadorial yung ating position. So ibig sabihin, ako ay ambassador ni God para kay James. Si James hindi akin. At palagi dapat natin tandaan yun, kasi nakakalimutan natin yun, eh. Kasi madalas, pag tingin natin sa anak natin, akin to. Kay God siya. So kung ano yung gusto ni God para sa ating anak, yun yung dapat na maging standard natin. Which is, syempre, hindi natin magagawa perfectly. Okay? Kasi nga, sinful pa rin tayo, nagiging bias tayo sa mga gusto natin, nagiging bias tayo doon sa mga dreams natin para sa ating anak. Okay? May mga plano tayo para sa ating mga anak na hindi dapat tayo nakabase sa plano natin kung ano yung ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Okay? And you should be learning from that aspect. Okay? So, thank you for sharing. So makikita natin for sure marami kayong mga struggle sa inyong mga anak o yung inyong experience. Not only yung struggle dahil yung anak natin ay makulit, pero yung struggle natin sa ating mga sarili dahil nakikita natin na madalas din tayo mali yung parenting natin. Nag-i-struggle ba kayo doon na mali kayo? Nakikita niyo yung mali ninyo? Importante yun, ano? Na makita natin yung mga pagkakamali natin. Kaya ako din, for the past days, I am learning a lot, eh. With my parenting din kay James. Kasi syempre, lalo na pag nag-college na yan, lalo na pag na-in love na yan in time, kumbaga, paano ko haharapin itong mga bagay na ito? Paano kung yung anak ko maliit, tapos ngayon, nasa 10 years old, 11 years old, namumulat na about sexuality, paano mo haharapin yung mga bagay na yun. So, iba't ibang stage meron tayong lahat. Hindi lahat tayo standard. So, yung struggle ko, maaaring hindi nyo struggle, okay? Yung struggle ninyo, maaaring hindi ko din struggle. Kasi iba-iba lahat ng ating sitwasyon sa ating buhay. Pero isa lang ang nais ng ating Panginoon sa atin, in all of those struggles, palagi lamang tayong tumingin sa ating Panginoong Diyos. Okay, malinaw yon? So, sa lahat ng ito, makikita natin dito sa ating mga narinig, mahalaga na makita natin yung pagkakaisa natin na lahat tayo ay nag-struggle. Lahat tayo may struggles. So, hindi dapat kayo mahiya, kaya nga minsan ito yung problem sa biblical counseling. Ang problem sa biblical counseling, kaya maraming ayaw magpa-counsel kasi gusto nilang i-promote yung sarili nila na sila ay perfect. Walang perfect sa inyo. Kaya nga ako minsan nag-aalala kapag walang lumalapit sa akin para maghingi ng advice,
Kasi baka ang thinking ninyo sa sarili ninyo, tama na kayo. Hindi kayo magiging tama. Ako nga hindi magiging tama, eh, kasi I'm still learning. While studying biblical counseling nga, sabi ko, "Oh Lord, ang dami ko pang kailangang matutunan." Eh, kung ang dami kong kailangang matutunan, 'di mas lalo kayo, 'di ba? So, importante na makita din ninyo na lahat tayo may struggle, kailangan natin ng tulong. At tayo nandito sa church, hindi tayo naririto dahil perfect tayo. Naririto tayo dahil kay Kristo Jesus at ang plano ng ating Panginoong Diyos para sa ating lahat ng mga mananampalataya ay lumago pa kay Kristo. Eh, wala naman sa inyong perfect na in Christ, di ba? So, ibig sabihin lahat tayo may struggle pa rin. Lalo na in terms of our position as a parent. So, ibig sabihin, lapit kayo sa akin dahil may mga bagay na akong natutunan in ahead of you kahit na sabihin mong nakapag-graduate ka na ng iyong mga anak, marami pa rin ako mas alam sa inyo dahil in a lot of ways, mas marami na kasi akong naaral. Okay, tsaka pastor ako, may iba din yung wisdom na ipinagkakaloob ng ating Panginoon sa pastor. Okay? So be open dahil lahat tayo may struggle. I'm open. Hindi ko naman sasabihin pag lalapit ko, Brother Jay, may problema ako. Sabi ko na nga ba, problema ka. Hindi ako ganon. Okay? Lahat tayo may problema. Kaya lahat tayo nag-i-struggle. At yun yung pagkakaisa natin. Yun yung parang universal nature natin in terms of our parenting. Lahat tayo magkakaroon ng problema regarding those things. Sabihin na natin, isipin nyo na, Brother Jay, yung mga anak ko wala na sa aking poder ngayon. Graduate na sila, yung iba may pamilya na. Then, aralin natin ito para sa kanila magiging anak, tama ngayon yung maituturo ninyo sa inyong mga apo. Okay? Kasi yung generations naman na susunod, kailangan natin maging handa doon. Dahil kung ano yung natutunan ng inyong anak in terms of your parenting at kung yung parenting ninyo ay hindi biblical, kabit-kabit na yun sa kanila until now. Kailangan ngayon yun mabago. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon dahil lalo na kung ang parenting ninyo ay nakabase pa kayo sa klase ng parenting ng magulang ninyo. 'Di ba? Parang yung kanina sinishare ni Sister Yvonne na mahigpit, 'di ba, yung parents mo before. Kaya parang ganun din yung thinking ng klase ng parenting mo. Lahat tayo ganun. Lahat naman, wala sino bang may magulang ba may parent ba kayo na hindi naging mahigpit sa inyo? Meron naman, ano? Pero hindi lahat. Lahat in a lot of ways, maraming parents na naging mahigpit. Ang problema ng paghihigpit nila hindi ayon sa Bible. Ang problem ngayon, nadala natin yung mga bagay na natutunan natin in the past na hindi ayon sa salita ng Panginoong Diyos. So, ang isang importante as we go through our study this afternoon, maganda na makita natin yung kahalagahan ng calling as a parent. So, ibig sabihin, may calling. Hindi kayo yung parang biglang, ay, nabuntis yung asawa ko. May baby na kami. Ibig sabihin lang nun, tinawag ka ng Panginoon na ikaw ay maging isang ambassador. Okay, so may calling. So praise God, kung kayo ay may anak, may calling ka ngayon. Ako, may calling ako na maging tatay. Si Del may calling na maging isang nanay. Okay? Kung ikaw ay biniyayaan ng ating Panginoong Diyos ng anak, ikaw ay tinawag din ng Diyos ikaw ay tinawag ng Diyos sa isang napakahalagang responsibilidad bilang isang mananampalataya. Okay? You are called to care of God's creation. Okay? Tinawag ka ng Panginoon to care for someone. Lahat tayo, ating concern, ang ating maibahagi ito sa bawat isa. Lahat tayo ay, hindi ko naintindihan yung sinulat ko. Nawawala na ako yata sa isip ko habang ginagawa ko ito. Okay. So, mahalaga na makita po natin yung ating panawagan na ito. Skip ko na lang yan. Baka malito pa ako lalo. Okay? Pero ito po mahalaga na makita natin. As a parent then, if we are called to be an ambassador, we are then to submit to Him. Okay. Sino ba nagbigay ng anak sa atin? Yung asawa ko? Dahil binuntis niya ako? Okay, hindi. Si God. Okay, si God lamang ang nagbibigay sa atin ng anak. Okay, we are to submit everything to God. We are to follow God. Okay, we are to be dependent on God's grace. Okay, mahirap yung parenting, but by God's grace, isusustain naman din tayo ng ating Panginoon. So lahat tayo may calling. At dahil may calling tayo na maging parent, mahalaga na atin itong binibigyan ng kahalagahan sa ating buhay.
Binibigyan niyo ba ng kahalagahan ang inyong parenting? Yan, parang kunyari ang kanila Dale dahil may mga 2 bata pa sila na maliliit. Titingin-tingin pa 'tong isang si Avery sa akin. Tinawag ko lang yung tatay, nakatitig sa akin. Sabi niya, "Ba't mo tinatawag ang tatay ko?" Okay? So, importante na makita ninyo yung panawagan ninyo bilang isang magulang. Parang yan, sino ba may mga baby pa dito? Sila Rainier, sino pa ba? Wala lang sila Eunice Joy. So, sino pa ba? Sino ba yung ayan sila JM, okay? Sino pa bang may baby? Magkakaroon ka pa ba, Sister Diana? Hindi na. Hindi na, hindi na. Natatawa. Uy, sobra naman, umuubo-ubo pa diyan. Ka-cell group niyo 'yan ano? IBF? So, kailangan natin nagpe-parent. Kaya may panawagan tayo na mag-parent. Pero naniniwala ba kayo na may overparenting? Overparenting. Nag-iisip kayo ngayon kung may overparenting. For sure, madaling sabihin lack of parenting. Dahil marami talaga yun. Dahil ako, nagkukulang ako sa anak ko din from time to time. Pero yung over, naniniwala kayo may overparenting? Bakit? Bakit? Hindi na natapos. Hindi na natapos. Na, ano na ako, 80 na ako, 90 na ako, nag-parent pack na ako. Hanggang sa apo. Okay. Ano pang ang idea ninyo ng overparenting? Okay, ano pa? Dapat di na siya nagde-decide, ano? Siya pa rin, ano? Eh, paano kung kunyari daw sa maliliit na bata, overparenting? Ayan, kay Avery. Okay. Ako actually, I do believe may overparenting. And overparenting in a sense na not in line, in a sense na hindi siya in line in scripture, pero overparenting in a way na dictated na siya ng pananaw ng mundo kung ano ang parenting. Okay, parang sobra-sobra. Parang kunyari, no, meron kasi kong example na ganito, no. Nakita ko ito sa real life. Kakilala ko siya. Ngayon matanda na yung mga anak niya. Hindi na matanda, graduate na yung kanyang mga anak. Nung bata siya, nung bata pa yung anak niya, naku, konting dumi, ganyan, linis kaagad, punas, alcohol, tapos lahat, everything, pagkain. Dapat ito pagkain, lahat naka-ready yan, lahat naka-ano. Yung bata walang ginagawa. Wala siyang chores, wala siyang, hindi siya tinuturuan ng disiplina or anything. Kumbaga lahat ginagawa ng nanay at tatay. Parang gano'n, papasok sa eskwela, naka-ready na yung towel para ilagay sa likod. Pag-uwi, alam mo yun, naka-ready na ang lahat, in everything. Hindi masama yun, ano, pero in a sense, masyadong binaby. Ang overparenting for me is, kunyari daw, maliit yung anak mo, tapos binibaby mo masyado. Okay? Hindi maganda na binibaby ninyo yung anak ninyo. Hinahayaan nyo yung anak ninyo. Kung madumihan siya, okay lang yun. Kaya minsan, paikutin mo minsan sa putik. Tapos, tawagin mo si papa mo, hugasan mo nga yung apo mo. Na-joke lang. Tinawag mo si Brother Rico, no? So, wag overparenting in a sense na parang binibaby masyado. Alam nyo kung ano naging resulta doon sa magulang na yoon ngayon? Yung anak niya naging bum. Naging bum. Kilala ni Del yan, eh. Ako nga, pinagsasabihan ko yung magulang na, hindi dapat ganyan. Pag kailangan mo palabasin yung anak mo, sa kwarto lang the whole time, di lumalabas. Tapos ayaw magtrabaho, ayaw niyang kumilos, lahat nakaasa, pinagluluto pa rin ng magulang. Hanggang ngayon, pampered pa rin.
Kasi nga, it started everything nung bata pa lamang, binaby. Okay? May tamang pagpe-parent sa mga maliliit na bata na binibigyan mo din sila ng situation na matuto din sila na mag-isip kung ano yung kailangan nilang gawin. Kaya parang kunyari, kahit na bata, turuan mo siya ng maliliit na bagay na kailangan, ayusin mo yung mga laruan mo, ilagay mo yan sa cabinet, ilagay mo yan sa lalagyanan. Turuan nyo ng mga bagay na kailangan nilang makita na meron silang responsibility kahit maliit pa lang sila. Si Avery, paglabahin mo na bukas. Tatawa-tawa yan, gagawin niya yan. So, joke lamang yung kay Avery, no? Siyempre, maliit yung wala namang kakayanan yun. Pero, meron kayong maliliit na task na pwede nilang gawin. Kunyari daw, matuto silang kumain on their own. Iiwan nyo yun, hindi yung palaging nakasubo. Tapos, 9 years old, 9 years old, tapos, ginagano. Hindi, you don't do that. Okay? So, yun yung overparenting na bigyan nyo sila ng understanding that they have to grow on their own. Okay? So, isa pang problem as we will be going through, sabi nga yung principle na binigay ni Paul David Tripp, nothing is more important in your life than being one of God's tools to form a human soul. Okay, napaka-importante ito na panawagan na maging magulang tayo. Kasi we are going to form a human soul. So, mahalaga po yan. Maganda na makita natin yun. Okay? So, syempre, pinakamagandang opportunity ito dun sa mga may maliliit pang bata na matutunan ninyo ito. And I thank the Lord dahil nung naging Christian ako, wala pa akong anak. At least when we started ni Del, not perfectly, pero may understanding kami kahit papano kung ano nga po ba yung parenting o biblical parenting na tinatawag. So at least in some way, by God's grace, na i-apply namin faithfully kung ano yung panawagan ng Panginoon sa amin para kay James. So, importante makita niyo yung kahalagahan ng ating panawagan. Okay? So, ating tinignan siyempre yung overwhelming reality of the parental calling. Nakita niyo na yung kanina sa mga sharing ng bawat isa. Yung mga fears natin, yung mga concerns natin, yung pagiging anxious natin sa ating mga anak, yun yung mga bagay na ating overwhelming talaga. Okay? Lalo na siguro kapag yung anak natin gabi na hindi pa umuuwi, hindi mo alam kung nasaan. Buti na nga lang ngayon meron ng AirTag. Ako hindi alam ni James, pinaoperahan ko yan eh. Pinalagyan ko ng AirTag sa loob ng tiyan niya yan eh. So, wala siyang takas sa akin. Okay? Actually, nilagyan ko na yung bag niya ng mga AirTag eh. So, alam ko kung nasaan siya. Okay? So, hindi naman siya nakakawala dahil palagi siyang sinusundo ng nanay niya. Okay. So, meron tayong tinatawag na, sabi nga natin kanina, yung daily struggles of parenting. Okay? Lahat tayo ay nag-i-struggle sa bagay na ito at alam po natin na hindi madali. Minsan kahit na nga, nag-i-struggle ka pa ba kay Dale? Parang natatawa. Parang totoo no? Hindi sumagot eh. So, ganun talaga. Yung sitwasyon natin, hindi yan mawawala. Actually, kahit na wala na yung mga anak natin, meron ka pa rin concern. Siyempre, anak mo yun eh. Di ba? Kunyari, tumira na sila sa ibang tahanan, may sarili na sila. So, meron tayong daily concern dahil mahal natin yung ating mga anak. Okay, so we have this universal task, as I shared earlier. Pero ngayon tingnan natin, sabi nga, parents as treasure hunters. Ito yung isang pinaka-problema, isa sa mga problems ng parenting. Okay? What your life reveals you value. Okay? Kung ano yung pamumuhay mo, yun din yung i-reveal kung ano yung talagang binibigyan mo ng value sa iyong buhay. Okay? Ngayon makikita ninyo, kung tinawag kayong parent ng ating Panginoon o ambassador, do you treasure your calling as a parent? Siguro magandang tanungin nyo yun sa inyong sarili at sagutin nyo din yun sa inyong sarili dahil hindi ko naman masasagot yun on my own dahil para sa inyo, kayo lamang ang nakakaalam nun. Did you treasure nung nalaman ninyong buntis yung anak mo for your first baby? Lord, praise God, ako ngayon ay magkakaroon na kami ng anak
Do you really treasured it that as something na ito'y gift from the Lord? Ngayon, malalaman natin ngayon kung talagang treasure ninyo yung panawagan ng Panginoon o hindi. Kasi hindi naman po nalalayo ang ating Panginoon o yung ating buhay kung ano nga ba yung ating tinitreasure sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? So yung itong principle daw na ito, sabi nga ni Paul David Tripp, ito daw ay makikita internally. Okay? In terms of values. Sabi niya, and I quote, "Here's what you need to understand. Everything you do and say in your life, every choice that you make, and everything you decide to invest in is a reflection of a system of internalized values in your heart. As beings made in God's likeness, we do not function by instinct. Rather, we are value-motivated human beings. Your words, your time, commitments, your finances, your emotional highs and lows, your relationships, and your spiritual habits together form a portrait of what is really valuable to you." So kung ano yung iniisip mo araw-araw, kung ano yung binibigyan mo ng kahalagan sa iyong buhay, everything, kung ano yung binibigyan mo ng halaga in terms of your finances, kung ano yung parang pinaka-committed mo everyday, doon makikita ngayon talaga kung ano yung binavalue mo. So, ibig sabihin, kayo lang din makakaalam kung naging importante ang parenting sa iyo at binalue mo ang parenting. Did you read a book about parenting? So, isa yon kasi dapat aalamin mo eh. Teka lang, ano ba yung sinasabi ng Panginoon regarding parenting? Aaralin mo ito. Mag-i-invest ka dito. Magbibigay ka ng time para alamin kung ano yung nais ng Panginoon on how am I to raise my child. Diba? So, kung hindi mo binigyan ng importansya yun, hindi ka nagbibigay ng importansya sa anak mo, kaya hindi ka nagbibigay ng time na kausapin sila, hindi mo siya binibigyan ng time na kausapin regarding the gospel, di ba? Ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng kahalagahan yung importansya ng pagkakabigay ng ating Panginoong Diyos sa iyo ng anak. Kasi kung nagkaanak ka, tapos hindi mo naman sinera ng gospel, lumaki na, na-sharean mo lang, may pastor naman doon, sa children's ministry, nandun naman si Jonathan, nandun naman yung mga teachers nandun. Sila, may mga Sunday school teachers, sila na bahala dyan. Papasama ko pa yan sa outreach, kahit hindi yan bagong pag-asa. Papasama ko na lang din yan dyan para ma-share ng gospel. So, ibig sabihin, kung hindi mo siya binibigyan talaga ng time to hear the gospel, hindi mo siya talaga tinitreasure yung panawagan o yung calling mo as a parent. Nakukuha nyo yon? Kasi makikita yun kung ano yung binibigyan natin ng value sa ating buhay. Okay? Parang kung kunyari, ako, and I thank the Lord for this, hindi dahil magaling ako, pagka si James, kahit busy ako, may tanong yan, bibigyan ko siya ng importansya. Kakausapin ko siya. Kung may kasalanan siya, binibigyan ko ng importansya na makorek ko siya at ma-explain ko sa kanya kung ano yung kasalanan niya biblically. Hindi lang siya yung parang pinalo ko. At huwag mong uulitin ito Hindi, kakausapin mo yung anak mo at i-explain mo sa kanya na ito'y kasalanan. Ito'y laban sa Panginoong Diyos. Kaya nga ngayon si James magtatanong yan, saan sa Bible? Kasi nakalakihan niya na kapag may kasalanan, itinuturo ko sa kanya sa Bible yung kanyang ginawang kasalanan. Kasi kung wala sa Bible, anong ibig sabihin nun? Preference. Di ba? O kaya kung wala man yun sa Bible, dapat ma-present ko yun as a biblical principle. Okay? So mahalaga na makikita natin yun. So lahat kayo magsasabi, hindi, mahal ko yung anak ko, tinitreasure ko yung anak ko. Pero yung pag-treasure ninyo sa anak ninyo, tignan ninyo kung ang direction nito ay ayon doon sa direction ni God. Kung ayon siya, Christian ka, galing sa direction ni God, yung pag-treasure mo sa anak mo, di galing lahat sa Panginoon yun. Tama yun. Pero kung ang pagsasabi mo ngayon, iisipin mo, binivalue ko yung anak ko, pero level lamang sa pananaw ng tao, hindi mo talaga tinitreasure yung anak mo. Kasi papalakihin mo yung anak mo in line with the world. Not in line with what God wants para sa ating mga anak. Okay? So tignan natin ngayon, isipin natin ngayon, habang inaaral ko din itong bahagi ng aking ituturo ngayon. Teka lang,
tama nga ba na tinitreasure ko ang aking anak at yung aking panawagan in terms of my parenting duties? Malalaman ko kung tinitreasure ko yung panawagan ko, kung inline palagi ang aking ginagawa sa nais ng aking Panginoong Diyos para kay James. Okay? So, there are competing treasures that hinder parenting. May naghihinder palagi. Hindi pwedeng wala. Kasi lahat tayo nahihinder nga sa ating paglago nga lang in the Word of God, nahihinder ito at maraming mga competing treasures sa atin. At ito, hindi ko bibigyan masyado ng matagal na explanation o mahabang explanation. Pero siguro maganda makita natin. Number one, the treasure of physical possessions. Minsan nagiging hindrance yung masyado nating daw pagbibigay importansya sa mga possessions. Okay, siguro ito, American context kasi yung ibinigay ni Paul David Tripp. Ayaw niya na nagugulo yung bahay. Okay? Kaya yung anak niya nandun lang sa isang kwarto. Kasi ayoko tong mahawakan niya kasi baka mabasag niya ito. So parang walang laya yung anak. Okay, ayaw niya, ayokong umupo siya dito. Ang mahal-mahal ng pagkakabili ko dito sa sofa bed na ito, sa sofa na ito eh. Okay? Mas mahal pa to kaysa sa nung pinanganak ko siya eh. So, so wag kang uupo dito. So minsan mas may binavalue tayo na possessions. Ay, wag kang kakain sa kotse. Madudumihan, parang mas valuable pa yung kotse kaysa sa gutom na yung anak mo. Eh hindi ka naman makapaghinto. Antay mo makauwi sa bahay ha. Ayoko mangamoy pagkain ng kotse ko. So, mas binavalue nyo ba yung possessions or anything that will hinder na magkaroon ka ng tamang pag-nurture sa iyong anak? Okay? Meron din ba kayo may example na gano'n na possession, mas importante yung possession kaysa sa anak ninyo? Yung anak ko nasa labas ng bahay kasi gusto ko yung bahay ko maayos eh. Ginawang aso. Nasa labas lang. Wala naman siguro sa inyo gano'n, ano? Ayaw mong umuwi. Ayaw mong paupuin. Oo. Hayaan mo siya maggulo. Magulo ang bata, di ba? Okay lang gumulo yung kunyari daw, yun si Ate Leo, umupo siya, guluhin niya yung kama. Nung bata ba kayo, hindi kayo nanggulo ng kama? Prim and proper ba kayo sa kama ninyo? Walang kama! Kaya kayo nagagalit ka dahil may kama ka na ngayon. Ayaw mong nagugulo. Joke lang po yun, sister. Joke lang yun. So, siguro hindi naman natin struggle ito, no, yung possession. Kung may nabasag, nasira yung anak natin na valuable sa atin, okay lang yun. Ako, I'm learning that eh. Minsan, parang kapag nasira ni James, okay na ito. Kasi, sino ba yung mas value? Siyempre, hindi ko naman sinasabi na, uy anak, basagin mo lahat yan ha. Siyempre, hindi naman ganun. Pero kung kunyari daw aksidente, kunyari daw natabig ni James itong laptop ko, nabasag, nasira, hindi na umandar. Siyempre, pagkasabihan ko siya, be very careful. Maliban na lang kung sinasadya niya. Ay, ibang usapan yun. Yung parang nagalit siya tapos ginanon niya yung laptop ko. Rebellious yun. Pero kung kunyari natabig niya, nasira niya, kaya meron kayong importanteng bagay na things can be broken eh. Hindi siya dapat maging sanhi nang ikaw ay magkakasala na ng sobrang galit. 'Di ba? Minsan sobrang galit tayo eh, dahil parang masyado natin yung possession na ganito eh. Actually ako nga I'm trying to learn that eh. Ayoko si James umuupo dun sa computer table ko. Ayoko siya talaga pag minsan nakikita ko siya doon, parang kinakabahan ako. Sabi ko baka may gagawin to sa computer ko. Kasi siyempre nandun lahat yung inaaral ko, baka mamaya may mapindot siya doon. Pero nga, in the end, sabi ko, possession lang yan. Pagka nasira yun, okay lang. Kaya nga, one time, pinaglaro ko pa siya. James, you want to try my computer? Nalaro naman siya doon. So, okay lang. Parang, I'm learning. Kasi may mga situation talaga na, talagang ganon. Okay? So, we must learn na we have to let go of hindi, possession people ba kayo? O talagang meron din kayong heart for your children na siya yung possession na treasure ninyo sa inyong buhay
Dahil ito yung binigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Pangalawa, okay? The treasure of career success. Ano yung napapabayaan na yung anak dahil ang inuuna ay career. Siyempre, artista ka eh. Wala namang artista sa inyo. Maliban na lang kung may artista sa inyo yung iba, 'di ba, ang nagiging problem ng maraming parents especially, parang nung binabasa ko 'to kay Paul David Tripp, sabi ko, parang sa Amerika naman, wala naman yaya dun, pero for millionaires. Hindi sa mga regular people in the US. Dahil mahal ang ano doon, ang kasambahay sa US. Ang kapalit pala sa kanila, daycare. Iniiwan sa daycare, iiwan sa ganitong lugar. So nung inaaral ko, daycare. Wala naman sa inyo nagpapa-daycare, ano? Iniwan mo na ba ito sa daycare ng isang buong araw? Kayo, Lola Daycare. Actually, kagandahan sa mga nanditong may anak na maliliit, lahat kayo work from home. 'Di ba? So, ibig sabihin kasama niyo talaga yung inyong mga anak. Okay? Kasi iniisip ko baka mamaya, kunyari daw, si Dale nagwo-work. O Dale, ikaw ba iniiwan mo sa daycare yung anak mo? Ay, hindi. Hindi mo lang alam. Kasi nasa opisina ka, si Janet, nasa daycare yung mga anak palagi. Okay. Pero sa inyo, hindi magagawa nila, Rainier, Hindi, hindi pwedeng iwan ni Rosie. Kasi magkakasama kayo, pati sila JM, yung mga bata nasa bahay lang no? Kakasama lang kayo sa bahay Okay? So, in terms of career, na-check nyo ba yung heart ninyo na mas binibigyan nyo ng importansya ang work kaysa sa pag-aalaga sa anak? So, kayo lamang yung nakaalam noon. Okay? Ako, kasama ko naman si James sa araw-araw. So, wala akong concern regarding this. Dahil palagi naman akong nasa tabi niya. Yung pangatlo, ito yung akin. Okay? Ito yung parang ang pinopoint dito ni Paul David Tripp, mga pastors. Parang, kaya kung hindi man pastors, yung iba na talagang they're giving more time in ministry work ito eh. But meron akong kilalang ganito, no? Nandun palagi sa ministry, pero hindi na nabibigyan talaga ng time yung anak. Meron ganun So ako din, chinecheck ko din yung sarili ko. Teka lang, puro ministry ba ako? Puro MA ba ako? Puro ba aral ako? Praise God, nakakapanood pa rin naman kami ni James ng palabas sa TV. Kapag ka nagla-lunch kami o kaya pag nagdi-dinner. So ibig sabihin, may time pa rin naman ako para sa aking anak. And I always spend time kay James. At least, nagdi-date kami niya, nanonood kami ng movie o kaya kumakain kami niyan sa labas. Tapos mag-uusap kami about life. Importante yun. Okay? So, career, ministry, hindi siya dapat maging hindrance para sa ating pagpe-parent. Okay? So, the biblical value of parenting. Okay? Introducing God's consciousness. Ito yung pinaka-core ng ating pag-aaral ngayon. Okay? The core task, creating God awareness and submission. So, kung tinitreasure natin ngayon, yung parenting na panawagan natin, parent ako, ang number one core task ko is to create awareness sa bata patungkol kay God. Kunyari daw, yan, sorry palagi nakikita ko kasi ang gulo-gulo the joke lang. Si Adelie, kaya si Adelie, kailangan siya, kahit maliit pa lamang, na-introduce na siya about God. So, nagkakaroon siya ng awareness. Hindi naman kailangan salvation kagad hindi naman natin ma-expect na magkakaroon siya kagad ng faith. Okay, o kaya magre-repent siya of sin. Para nakakatakot naman, para nakakapagtaka, no? Biglang, Daddy, I have repented of my sins. Parang, hindi natin alam, malay mo, si God pa rin naman yun, Pero, sabi nga, yung start is to create awareness and submission to God. Kailangan nilang malaman yung law, yung commands ni God, na kailangan niyang mag-submit doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni Paul Tripp, the value of parenting goes to the heart of what God has designed every human being to know and to be. Okay? Yun yung design, to know God and to be like God. Okay? Kasi image bearers tayo We were created in the image of God. Nasira yun because of sin. And because of sin, yung anak natin, dahil sila ay sinful, sila ay sinners,
kailangan natin din silang tulungan na makita na makabalik sila doon sa image ni God na meron siya. Wala siya doon sa image ni God ngayon dahil sinner siya. Okay, kahit na cute yan, maliit yan, okay, sinner pa rin yan. Sabi nga, yung father niya is the devil. Nakalagay yun sa scripture, di ba? You of your father, dahil wala pa sa kay Jesus ka. Kita mo, tatawa-tawa siya, oh. Saya-saya niya, father ko yun. Kaya one time may meron ako sinabi, alam mo ba yung, ayun, sabi ko yung mga bata, si James, mga little devils yan. May nagalit talaga sa akin. Galit na galit. Sabi ko, teka lang, biblical naman yun ah. Kasi ang lahat talaga ng mga tao na wala pa kay Kristo, their father is the devil. Si Jesus Christ ang nagsabi naman nun eh. Hindi naman ako eh. Biblical principle yun eh. Sinners sila eh. Ako din, nung wala pa kay Jesus Christ, makasalanan ako, father ko, kaya nga ako adopted na kay God eh. I'm adopted na eh. Naibalik na yung relationship ko with the Lord eh. And that's the good thing. At yun yung gusto natin para sa ating anak natin. Kasi ang goal natin, maiwasto siya in her or his relationship kay God. Kasi kailangan lahat ng anak natin, sino? Si Kristo Jesus at maibalik sila sa tamang relasyon kay Kristo Jesus. Dahil lahat sila wala kay Kristo. Nakakaawa yung kalagayan ng anak natin. Kung hindi magiging biblical at tama yung ating parenting, mananatili yung anak natin ng walang tamang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Okay. So saan natin ngayon kukunin yung biblical principle about God awareness and submission? Sabi sa Deuteronomy 6:4-9, siguro alam niyo na ito, no? Parents, dapat alam niyo to, parents. Okay? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Ito yung Shema. Standard ito na alam ito lahat ng mga Israelita before. Okay? And these words that I command you today shall be on your heart. So, para sa mga Israelites, dapat ito nasa puso nila. Ngayon, kung alam mo yung Shema, alam mo that the Lord, our God, the Lord is one, the Lord, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and might. Sabi sa verse 7, ano yung gagawin? You shall teach them diligently. Ando na yung word ng diligently. Okay? Hindi siya yung parang turo mo lang. Hindi, pagka sinabing diligently, ano ibig sabihin na may diligence? Parang hindi nyo alam yung word na diligence. Hindi ba kayo diligent? You're going to do everything that you can do na magawa mo yung bagay na ito. You will not stop. Parang yung napanood namin kagabi. Di ba? Yung sa Wild Robot. Yung sa Wild Robot, hindi siya titigil hangga't hindi niya nagagawa yung task niya. Dapat tayo ganun din mga parents. We're not going to stop to do what God asked us to do or God commanded us to do. Hindi tayo titigil. Yun yung diligence. Magpapatuloy ako. May struggle sa parenting? Then don't give up. Be diligent. Hindi nakikinig yung anak mo about the gospel, about God. Ano yung kailangan mong gawin? Be diligent. Yun yung panawa. You shall teach them diligent. Patuloy ka lang magturo. Nagme-make face yung anak mo habang nag-share ka ng gospel. Ano gagawin mo? Teach them diligently. Huwag mo naman sampalin. Sakalin mo lang. Joke lang yun. Kumbaga, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nagagawa. So, ibig sabihin, ang panawagan natin is faithfulness to God's calling, teaching. Ang unang-unang gagawin mo sa anak mo as a parent is to teach about God. Kahit na maliit pa yan, si Avery, pwede mo nang turuan niya si Avery about God. Turuan mo na siya mag-pray. Nakikita niya yan. Ang bata, sponge yan. Pag ang bata hindi lumaki nang hindi kayo nakikita na nagpipray, hindi kayo nakikita na umaattend ng church, hindi nyo binibigyan ng importansya ang Bible, yung tatay, nanay ko, hindi ko naman nakikita nagbabasa ng Bible, hindi nila i-sponge yung sa kanilang isip na importante ito. Napakalaki ng task natin, ano? Ando ba tayo sa teaching? Okay, you shall teach them diligently to your children. Ito pa yung isang problema ng maraming parent.
You shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise. Ibig sabihin, palaging topic ninyo in a lot of ways about God. Yan, meron kang niregalo sa anak mo, birthday niya. Ano ipapaalala mo? Kita mo naman, anak, mahal na mahal kita. Niregaluhan kita na ito. Ganun ba? Point natin si God. Anak, have you seen God's faithfulness and goodness? You pray to God and thank the Lord because, yeah, meron kaming trabaho ni mama at papa mo. Parang gano'n, kung may trabaho kayo, provide na. Pero lahat ng ito galing sa Diyos. Always point to God. Kaya nga kami, when we watch ni James, mga movies, marami ko meron akong at least isa, dalawang lesson. Anak, that is not good. This is good. Nakalagay yan sa scripture. You are to see it that way. So, you teach. When you walk, okay, when you sit, kaya sabihin wala kayong upuan sa bahay, meron naman siguro kayong upuan, ano? Walang kama, pero may upuan naman. Okay, sige. Hindi naman kayo lumpo. Okay? And then, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlet between your eyes. Ibig sabihin, nakikita siya sa iyong buhay. Nakikita siya. Kung ano yung tinuturo mo about God, it must be seen in you. Hindi siya yung parang, sabi ng tatay ko, Christian siya. Pero palagi siyang ganito. Pero palagi siyang ganyan. Pero hindi niya binibigyan ng halagaan pang Panginoon. So, your responsibility is makita yung mga bagay na yon. And then, you shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Meaning, it must be visible. Yung pagtuturo, yung awareness about God must always be visible. Hindi ko sinasabing lagyan nyo, tagtaran nyo ng Bible verses yung buong bahay ninyo. Hindi naman kailangan nyo, ano, yung, alam mo, pagpunta nyo sa bahay ko, yung pintuan ko, talagang puro verse, no? Hindi naman ganon, ano, okay naman yun. Pero ibig sabihin, nakikita siya sa home. Kapag yung home mo is something na talagang si God yung nangunguna at si God yung nagli-lead sa iyong tahanan. Hindi ikaw. Kaya nga kami, I made it clear with James and kay Del, sabi ko, the rule stands with God. Yun yung rule natin dito sa bahay. Kung ano yung gusto ni God, yun. Okay, yun lang. Wala. Pag yung kasalanan ginawa mo, then may discipline. Kailangan ka mapagsabihan, kailangan kang paluin. So, yung rule namin is always about the Word of God. Kapag ka nag-exceed ka doon, kaya hindi kami mahigpit or something, kumbaga ang rule lang namin is about the Word of God. At dapat yun yung nakikita din sa tahanan. I'm not saying magiging perfect ito. Pero diligently na ginagawa mo. Kung hindi mo nagawa noon, gawin mo ngayon. Okay? Huwag yung, nakasanayan na lang anak ko, baka magtaka yun sa akin, baka akala niya weird ako. Hindi, okay, weird naman talaga tayong Christian eh. Di ba? Weird naman talaga tayong Christian eh. Kasi hindi tayo naintindihan ng mga unbelievers. So yung anak mo unbeliever, kung bigla ka nagbago, bigla ka naging biblical, okay lang yun. Kasi nasa tama ka naman. Ang importante, sinusunod natin yung panawagan natin dito na maging diligent. So you may be late, anak nyo nakagraduate na, o kaya kung nasa inyo pa rin yung anak nyo, baguhin nyo ngayon yung proseso ninyo sa bahay. Awareness of God pa rin ang inyong punto at inyong tuon sa inyong relationship sa inyong anak. Then verse 20 to 23. Okay? Kasi ito yung resulta daw nito. When we teach them, kasi in time, ano mangyayari? Sabi dito, when your son ask you in time to come, what is the meaning of the testimonies and the statutes and the rules that the Lord our God has commanded you? Then you shall say to your son, we were Pharaoh's slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. And the Lord showed signs and wonders, great and grievous, against Egypt and against Pharaoh and all his household before our eyes. And he brought us out from there, that he might bring us in and give us the land that he swore to give to our fathers. So ano ibig sabihin nito? Darating yung time, yung anak natin, bakit nyo ginagawa yan? Bakit ka devoted kay God? Bakit ka diligent in applying the Word of God in our lives? Dahil ako ay niligtas ng aking Panginoon, ako ay na kay Kristo Jesus na.
Kaya ko 'to ginagawa dahil ako ay niligtas ng Diyos sa kasalanan at gusto kong ikaw ay maligtas din sa iyong mga kasalanan. Kasi ang ganda ng ginawa ni God, eh. Sa bayan ng Israel, sila'y niligtas ng ating Panginoong Diyos from Egypt. In our time, saan tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ginagawa natin yung parenting dahil tayo ay Kristiyano. Dahil ang laki ng ginawa ni Kristo Jesus para sa ating lahat. At dapat yung gawin yun sa inyong anak upang sila din ay makakilala kay Kristo Jesus. Nakikita niyo yung weight ng responsibility na meron tayo as parents na ipinapakita sa atin even in the Old Testament na ito yung ating panawagan at nais ng ating Panginoong Diyos na ating gawin. So, meron tayong unique and irreplaceable role. Hindi ito igagawin ng iba, kundi tayo yung inatasya ng ating Panginoon na ating gawin yung kanyang kalooban. Kaya nga sabi ni Paul David Tripp, your work as a parent is a thing of extreme value because God has designed that you would be a principal. Ano ibig sabihin ng principal? Hindi principal ng school to, ha? Principal pala ako ng school. Ano ibig ano yung principal? Ikaw yung head, ikaw yung leader. Okay? You would be a principal, consistent, faithful. Consistent, ha? Hindi yung monthly. Alam mo, Brother Jay, ginagawa ko yung monthly. Hindi, consistent. Araw-araw. Kung mag-fail kayo ngayon, di bukas ayusin nyo. O kaya mamayang gabi, ayusin nyo ulit. Consistent. Kasi, bakit kailangan maging consistent? Kasi mag-fail tayo palagi in parenting. Makakalimutan natin yung mga responsibilities natin from time to time. But you have to go back. Hindi yung tamang, ay wala na, nasanay na yung anak ko na ganito ako eh. Wala na. Ganun ba yun? Hindi. Balikan agad tayo bilang Kristiyano. Okay? And faithful tool, kasi kasangkapan tayo ng ating Panginoon in His hand for the purpose of creating God consciousness and God submission in your children. So yung anak ba ninyo, naging God conscious ba sila? Nagkaroon ba sila ng fear kay God? Kumbaga may takot ba sila? Kami yan, napag-uusapan nga namin ni Del. Siyempre, isang mga concern pagka nagiging 16 years old na, kaka-crush-crush na yan. Ako si James, kinausap ko na siya about sex. Na you are not to fall into sexual sin. Sex is only for married people. So if you want to have sex, you have to be married. You can only get married once you graduate and you have work and you are able to provide for your wife to be. Kasi tinuturo yan. Sex, dapat tayo nagtuturo niyan. Kung lalaki ang anak, yung tatay ang nagtuturo about sex. Kapag babae yung anak mo, yung babae, yung nanay magtuturo about sex. Kasi ang mundo ngayon, makasalanan na, sobra. Makasalanan na ng mundo ngayon. Kaya nga, dapat tuturuan mo, kaya nga teach them diligently eh. Sasabihin ko, lahat naman tayo, anak, meron tayong, alam mo yun, yung heart na, alam mo yun, to want sex. Kasi part naman ito ng design ni God sa atin eh. Hindi siya something na masama. Okay? Pero gagawin mo siya at i-inline mo siya ng tama. Kasi kapag gagawin mo yan, apart from scripture and apart from the command of God, that will be sin. Hindi yan tama. Magkakasala ka. Tututuro mo yun. So, God awareness. Okay? Kunyari daw, even at school. Kahapon nga, parang pinag-uusapan namin yun sa youth eh. Turuan mo yung anak mo na maging kind to other people. Okay? Turuan mo yung anak mo na kung paano makitungo, makipag-usap sa kapwa. Okay? So mahalaga na bawat bagay na biblical, ating ituturo dapat ito sa ating mga anak. Sabi ni Paul David Tripp, your kids will never be what they're supposed to be or do if they lack God consciousness. Hindi nila malalaman. Apart from us. Kaya hindi nyo pwedeng ibigay. Si Brother Jay naman, nagtuturo naman niya sa youth eh. Yung youth ko, every Sunday lang. Sa tingin nyo, yung tinuro ko nung Sunday, o kaya yung kagabi lang, sa tingin nyo, naalala ng youth yun?
Yung iba nakalimutan na, yung mga Bible verses na ibinigay ko sa kanila kagabi. Ibig sabihin, kayo, naalala niyo yung tinuro ko last month? Sunday service? Di ba hindi na? Kaya ang parent, araw-araw kasama ang anak para may opportunity yung anak na mapakinggan palagi ang patungkol sa Diyos. Tama? Kaya ako, hindi naman ako nagagalit kung nakalimutan niya yung tinuro ko last Sunday. Kasi ganun talaga kayo eh. Kinakalimutan niyo ako eh. Joke lang yun. Joke lang yun. Self-pity pala, no? Pero lahat tayo ganun. Ano i-expect natin sa anak natin? Eh lalo na kung unbeliever. Tayong Christian yan, nakakalibot eh. Di ba lalo na mga unbeliever? So we have to be diligent. Okay? Kaya nga napakalaki ng panawagan natin, palagi dapat nating tinuturuan yung anak natin about God. Okay? It is essential thing that must be developed in the heart of every child. And the passages above say that that task was assigned by God to our neighbor, to the lola, parents. Hindi nyo trabaho, Sister Lu yun ha. Magpapaalala lang kayo, Janet, Dale, gawin mo to. Okay? Trabaho ng parents. Okay? Huwag yung iaasa sa lola at lolo. Ako, pagka nagkaroon ako ng apo, ako bahala doon. Iba pa na application. The joke lang. Na siyempre, tinuruan ko na si James. Si James yung pagsasabihan ko palagi. Kaya nga, you never stop to be a parent. Meaning, hindi mo siya kokontrolin, pero ga-guide mo siya in the Word of God. Kahit na may asawa na yung anak ko, kunya si James may asawa na anak, ganito ang ginagawa mo ba ito? Ito'y nais ng Panginoon. Ako nandito para magpaalala, para magawa mo yung kalooban ng Panginoon. Okay? So, malinaw yon? Okay? Remember that the child's fundamental problem is inability to see. Meron ba kayong anak na sabihin sa'yo, kunya si Adelie, Daddy, that's wrong, that's not right. What you're doing is against God. Narinig niyo na ba yun sa anak mo? Ngayon? Na turuan ka na, Daddy, that's sin. Siyempre hindi. Kasi they don't see God. Kapag kinokorek natin yung anak natin, scripturally, nakikita ba't naiintindihan tayo? Hindi, di ba? Hindi pa. Oo. Pero dapat ituro natin ang ating Panginoon Diyos kung bakit niya ibinigay yung commandments na ito sa Kanya. Kaya sabi ni Paul David Tripp, children who don't acknowledge God will act as if they are God and will resist the help and rescue that God has provided for them. Okay? So ito yung problema na dapat makita natin na kinakaharap ng ating mga anak. Yung kanilang kawalan ng pag-unawa sa ating Panginoong Diyos. Okay? So ito ang challenge na ating kakaharapin araw-araw sa ating mga anak. Ang maging aware sila kay God. Okay? So tinuturuan natin sila palagi about God. So, do you pray ba before meal? Isang way yon to help them to be aware of God. Kung meron silang ginawang kasalanan, do you pray? And tell them, before praying, anak, this is sin, and you need to repent of it. Can we pray? So, God awareness, God consciousness, yung approach natin sa mga bagay na ito. So, hindi natin kailangan talaga magalit. Kasi ang normal na ginagawa natin, pag yung bata may ginawang hindi maganda nung ginagawa ng parent, wala namang problema mamalo, ano? Pero bago mo paluin, explain mo kung bakit. Kasi nagkasala ka sa Panginoong Diyos, kailangan kitang disiplinahin, kailangan kitang paluin. God awareness pa rin, God consciousness. Okay? Kasi yun yung dapat na pinoprovide natin sa ating mga anak. So, mahalaga na makita natin yung behavior ng ating anak na maili niya ito in redemption. Okay? Na may pag-asa, na may kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. So, ito yung nabanggit kanina. Now, dapat matakot kayo sa akin, ha? Sino yung nag-share nun kanina? Si Yvonne. Okay? May mga parents na ang gusto nila magkaroon ng fear yung anak sa... Dapat you have to move on na parang, basta to sinabi ko, dapat sundin nyo. Ako ang batas. Hindi ganun. Hindi ganun ang parenting. Dapat nilang makita, paano nyo may establish na yung anak ninyo makikinig sa inyo? Dahil sinabi mo lang na, oy, parent ako
Ganun ba? Hindi. Establish nyo sa anak ninyo yung panawagan ninyo. Ako tinuro ko yun kay James kahit na nung bata eh. Nung bata pa si James, James, you are sinning, you are against God, so may consequence yung sin mo. Kung ako hindi kita dinisiplina, ako naman ang magkakasala sa Panginoong Diyos. So dapat niya makita yung authority ko is coming from God para tama yung kanyang fear. Kasi ang kailangan niyong ituro sa inyong anak, matakot sila na mag-disobey sa atin dahil mainly pag nag-disobey sila sa akin o sa atin, kanino sila talaga nagdi-disobey? Okay? Tandaan niyo yun ha. Yung fear hindi sa atin. Ang fear kay God. May fear sa atin dahil tayo yung tinawag ng Panginoon na magdidisiplina sa kanila. Pero ang dapat ang focus pa rin ng mind nila, teka lang kasalanan ito laban sa Panginoong Diyos. Kaya nga, ganito yan, example, hindi perfect yung parenting ko, pero pagka si James, meron siyang kasalanan na ginawa, kinausap ko siya regarding that, dinisiplina ko siya regarding that, hindi niya kagad nakikita, naiinis siya sa akin. Kung hindi siya naiinis sa akin, kanino siya maiinis? Kay Del. Okay, kaya dalawa lang naman kami pwedeng kainisan niya eh. Wala na naman iba. Hindi naman niya kayang mainis kay Cookie. Bait-bait naman ni Cookie. Okay, kami lang magkakasama sa bahay. So, explain ko sa kanya, James, what we did, kung dinisiplina ka namin, kasi you sinned against God. Tama lang ba na disiplinahin kita? Mag-agree siya. Pero hindi niya naintindihan, naiinis pa rin siya. So, sasabihan ko siya, you pray about it, go to your bed, pray about it, I'll give you some time, then go back pag naintindihan mo na. Hindi ko siya pinipilit. Minsan, paakyat na yan, bababayan bigla, sasabihin sa akin, Dad, I'm sorry. I understand now. Importante na magkaroon yung anak natin ng awareness na oo, nagkasala ako. Kanino? Kay God. Hindi sa akin, hindi dahil nag-violate siya ng rule sa bahay namin, kung hindi meron siyang violation against God's commandment. Kasi naging rebellious siya sa ating Panginoong Diyos. So, alisin na natin na, kunyari daw, yung ganito, yung because I said so eh. Ganyan tayo. Bakit? Hindi kasi, sabi ko eh. Sabi sa Bible, di ba? Obey your parents. Okay, di ba? Bubuksan mo pa yung Bible, oh. Ito, oh. Hindi, let's stop doing that. Ituro lang natin, anak, bakit? So, in everything na pinapagawa ninyo, explain ninyo. Huwag kayong parang, basta, explain ninyo. Okay? Kunyari daw, parang ako, no, inutusan ko yung anak ko, ito palagi tuwing gabi, inuutos ko to eh. Lalagyan niya yung water bottle ko ng ice tsaka ng water. Minsan, inaabot ko na lang yan. Noong una, tatanong yan. Nung nag-start ako, nung bago ko ginagawa yun palagi sa kanya, parang nakatingin siya. Parang alam lang niya kailangan niyang gawin. Sabi, bakit? Kasi gusto kong may tubig ako eh. Nakuhuhaw ako eh. At syempre, kapag nauuhaw yung tatay mo, paglingkuran mo ko. Dahil bahagi ng responsibility mo yun as a son eh. Hindi naman siya si Avery. Si Avery, bibigyan mo ng water bottle, ano? Hindi, tanda na ng anak ko, no? So, alam niya na may responsibility siya. Part siya ng household eh. 'Di ba? Parang kunyari, inutusan ko siya magwalis. Hindi siya pwedeng magreklamo. Kasi part ng responsibility niya yun eh. Pag nagdabog siya, ay uhuhulog yun sa hagdanan. Ang huwag naman sa bintana, patay na yon. Bigyan, 11th floor yung bahay namin, gusto may uhulog sa bintana. Patay yun. Hagdanan na. Mercy naman. So, ganito yan. Dapat maging automatic sa anak ninyo na kapag inutusan sila, alam nila yon kasi bahagi yon ng responsibility nila sa household. Hindi siya yung parang, basta gawin mo yan. Yan ang gusto ko eh. Pagod na ako. Hindi. Responsibility mo yan.
Bahagi, ako anak, naguhugas. Ako din, ganito. Ako, ganyan. So, hati-hati tayo ng trabaho sa bahay. So, when I ask you to do something, kasalanan ba na maglinis? Kaya nga, ang rule namin, pag may inutos akong kasalanan, wag mong gawin. So kapag binigay ko yung water bottle ko, lagyan mo ng tubig, kasalanan ba? Maging thankful kami tubig tayo at may kamay at paa ka na pwede mong gawin yung mga bagay na ito. Dahil ito na, lahat nagmumula sa Panginoong Diyos. Nakakainis talaga sa bata, yung magdadabog. Kaya nagdadabog yung mga bata kasi hindi natin sila, ano yung command sa Deuteronomy 6? Teach. Hindi natin na ituro. Pero dapat ituro natin. Ngayon, pagka alam na nila yung responsibility nila, kaya nga si James, from time to time yan, lalo na, di ba, umuwi ako ng gabi na minsan dahil kasama ko yung youth, kasama ko yung young adults. Minsan yan, pag uwi ko, Dad, I already vacuumed, I already mopped the floor. Kasi alam niya na yung responsibility. Kasalanan ba maglinis? Nakaka-glorify ba kay God na maglinis ka? Nakaka-glorify ba kay God kapag natuto ka magluto? Maghugas ng pinggan, nakaka-glorify ba? So ituro niyo, if you want to glorify God, yung simple, hindi sinful yung simple task sa bahay, gawin mo. Okay? Mahalaga yon. Malinaw? So tinuturo yun Tinuturo yun. Okay? Huwag lang yung, basta maglinis ka. Hindi yung utusan lang sila. Kung hindi, you make them part of the responsibility sa household. Okay? Ano? Kayo talaga kung ano mga pinag-iisip ninyo. Kaya nga maganda sana, 10 yung anak ko, no? Ang dami kong uutusan. Hindi ako binigyan ni Lord ng 10 eh. Okay, sabi ni Paul David Tripp, when your child questions the rule, don't puff up your chest and tell him he better obey or else. Talk to him about a loving Redeemer who not only created him but shed his blood for him. When your child wonders about what is right and what is wrong, don't just threaten him with the law of God. Woo him with the sweet music of the grace of God. So kausapin niyo mabuti. Huwag niyong pagagalitan, huwag niyong sisigawan, huwag niyong tataasan ng boses. Okay? Pero pwede kayong maging firm. Okay, ako tumataas yung boses ko kay James pagka meron akong nakikitang, ano ba yun? Rebellion. Okay? Kasi from time to time, rebellious yung anak natin eh. Hindi naman niya magiging perfect obedient eh. May mga ganong bagay na bata, pero may ibang hindi din. But we have to be firm din sa ating pagpiparenting. Okay? So, 3 more slides. Always offer grace. Okay? Huwag threat ng law. O, pag hindi mo yan magagawa, pupunta kang impyerno. Okay? Hindi yung, sige ka, maano ka, ganito mangyayari sa'yo. Huwag panakot. Maraming ganun na nanay eh. Di ba? Sige ka. Di ba? Naging ganun ba kayo? Sige ka, pag hindi mo sinunod ito, mawawalan ka ng ngipin. Kung ano-ano mga naiisip na panakot eh. Ano? Sige, pag hindi mo ako sinusunod, magkakasungay ka. Ano pa mga panakot nyo sa anak nyo? Ano po? Ano? Oh, hindi na kita love. Okay? Ano pa mga panakot nyo? Pupunta yung presidente dito. Ayun, nako! Susumbong kita kay Pastor J. Ngayon, pagdating ngayon ng bata dito sa church, takot na takot sa akin, ano? Pag nakikita ko, umiiyak, wag po! Ano ba panakot nyo? Ikaw, sister, Ibon, wala nang mic eh. Sumbong kita kay Pastor J. Kaya pala minsan yung anak mo, hindi ako kinakausap. Okay. So, power of grace. Be gracious, be loving. Be gracious. Dami ko na nakausap na parents eh. Ay naku, nung ginawa ng anak ko, naku talagang pinagsabihan ko. Dahil parang
Habang kinikwento niya sa akin, parang napipicture ko na kung ano ginagawa niya sa anak niya. Para ramdam na ramdam ko yung galit, inis. Okay? How did God treat us? With grace. With love. Ilang beses kayo magkasala? Diba? Pero the Lord is still so gracious to us. So loving. Hindi siya yung biglang magkasalita sa'yo. J-Rose, lahat ng mga tinanggap ng mga ng Egypt noon, matatanggap mo yung 10 plagues. Hindi naman ganun si God, di ba? Na parang kine-curse ako nung nagkasala ako. Hindi, the Lord is so gracious. Walang pananakot ang Panginoong Diyos sa akin. Kung hindi, wag mong gawin yan, kasalanan yan, bumalik ka sa akin, at ikaw ay aking patatawarin. Okay? So the parent as a daily instrument of grace. Every day you should be an instrument of grace. Be gracious, be loving, always offer that if there is always forgiveness in Christ. Okay? Yung anak ko, nag-open up yan palagi ng sin eh. And then, one time, sabi niya sa akin, nag-i-struggle daw siya at sabi niya, Daddy, as if I'm not like a Christian. I'm really struggling. I don't want to do this, but I keep on doing it. Parang down na down talaga siya. At umiiyak sa harapan ko na dahil meron daw siyang ginawa ulit na kasalanan na nahihirapan daw siyang, alam mo yun, gawin. Sabi ko, lahat naman tayo, anak, nagkakasala pa rin. But what you need to do, palagi ko sa kanyang pinapaalala yung First John chapter 1 verse 9, confess your sin and God will forgive. He will cleanse us from all unrighteousness. So, in-explain ko ulit sa kanya na ito, mahalaga na makita ito ng mga anak niyo, no? Na there is always forgiveness in Christ. Kung maging Christian sila at may struggle sila, maganda na may struggle sila. Napanood niyo yung kay John MacArthur na question and answer? Na sabi niya na nag-i-struggle siya sa sin. Ano sabi ni John MacArthur? Welcome to the club. Kasi ang unbelievers, hindi sila nag-i-struggle. Ang Christian lang ang nag-i-struggle. Kaya ako, I don't doubt my son's salvation ngayon. Kasi palagi niya sinasabi, nag-struggle siya. Natatakot siya kay God. Ngayon, yung comfort na pwede kong ibigay lamang sa kanya is yung promise ni God that there is forgiveness. So, yun yung palagi kong inire-remind sa kanya. Yun yung kailangan niyang marinig. So, always be a daily instrument of grace. Hindi, sobra ka anak, grabe ka, napakamakasalanan mo, baka nga hindi ka Christian. Di ba? Nag-struggle na nga eh. Hindi mo pa siya i-encourage na hindi may forgiveness, anak. But you have to turn away. Kailangan may sorrow, kailangan din meron kang galit din sa kasalanan na ginagawa mo para tunay mo siyang talikuran. Lastly, sabi nga, no one gives grace better than a parent. Napakahalaga nito. No one gives grace better than a parent who humbly admits that he desperately needs it himself. Ako din kailangan ko ng grace, anak. Huwag tayo yung parang pabida sa anak na palaging, grabe anak, hindi ko na nagagawa yung kasalanan mo. Sobrang makasalanan mo. Hindi. Ipakita natin sa anak natin na, ako palagi ko sinasabi kay James, James, ako din, I sin eh. I have daily struggles with sin. Parehas tayo ng sitwasyon ngayon dahil kung tayo ay anak ng Panginoon, we will struggle with sin. Kasi sinners pa rin tayo, though we are forgiven in Christ, we are cleansed by His blood. Every day, we still live in a sinful world and we still sin, may struggle. Ngayon, ang offer ni God sa atin, anak, kung tayo pa, parehas tayo nagkakasala, kailangan natin ngayon palaging bumalik sa Diyos, humingi ng kapatawaran at hingi ng kanyang tulong na tunay tayong makalakad sa Panginoon. Kaya nga, when I pray with my son, pag may sin siya, hindi lang yung, Lord, patawarin niyo to napakamakasalanan na itong anak ko eh. Hindi, Lord, forgive us. Kasi ako din makasalanan eh. At kailangan marinig ng anak natin yun na, ang tatay ko din pala, kailangan din ng tulong ng Panginoon. So makikita niya yun, yung struggle niya is not something different. It's what we experience. Lahat tayong Christian, we experience struggle. And our hope is in Christ. So i-offer natin yun araw-araw sa Kanya, sa ating anak, para makita niya, may kapatawaran anak. At papatawarin tayo ng Panginoon. Di ba napakaganda ng ganoon? Na kapag tayo makita ng ating anak na hindi tayo yung parang holier than thou. Kasi lalo na si James, pastor ako eh.
So, ano sa tingin niyo expectation ni James? Ay, si daddy, tuturo yan. Dapat practice what you preach. Diba? Pero hindi, I'm still sinning. Naiinis pa rin ako. Nag-aalala ako. Sumasama ang loob ko. Nagiging selfish ako. So there are sinful attitudes na nagagawa ko pa rin. But I do not let it go lang. Ay, talagang ganun eh. Hindi. Out of the goodness of God, by the work of the Holy Spirit, He works in me, pinapakita niya yung mga sinful attitudes ko, sinful thinkings ko, sinful motives ko, and then tinutulungan ako ng Panginoon na makabalik muli sa Kanya. Lahat tayo ganun. Tama ba? Do you struggle? Lahat tayo nag-struggle. Don't ever think wala ditong yung pagalingan, yung lolo, wala ka sa lolo ko. Wala pong pagalingan dito in terms of our spiritual walk. Lahat tayo are fellow strugglers who are still being sanctified by the Lord. Pero dapat tayo nag-grow. Hindi dapat tayo maging content. Hindi naman yung parang, struggler talaga ako. Wala nang pag-asa, Brother Jay. Struggle na lang pala. May struggle naman talaga. Pero hindi naman yung parang wala ka ng hope na parang hindi mo nang mapagwawagian yung sin. Pwede naman natin mapagwagian yung sin eh. Okay, ibang klase. Baka mamaya makita ko, Brother Jay, okay lang naman ginagawa ko. No? Struggling talaga tayo, di ba? Hindi din ganon. Okay? So, dapat maging aware din tayo na hindi ito tama sa harapan ng ating Panginoon. So, as parents, we are called. May calling tayo, maging parent. At yung ating panawagan, yung core task natin, na ituturo natin sa ating anak ay ano? God, kita mo, kakaaral lang natin. Ano yung core task? God, awareness, and God, submission. Simple lang, di ba? Huwag nyo sana kakalimutan yun, ano? Kung may anak kayo, turuan nyo sila to be aware of God and to submit to God. Okay? Malinaw? Siguro baka isipin nyo, Brother Jay, yun lang pala yung tuturo mo. Haba-haba pa ng sinabi mo. Sinabi mo na lang yun. Pero huwag nyo kakalimutan yun. Our core task, God awareness, God submission, be an encourager, show grace to your children, 'di ba? Alisin niyo na yung threat, be gracious and loving to your children. Let us pray. Lord, thank you Lord for your word. Thank you for everything that you have taught us. And salamat dahil every month, every other month, Panginoon Ama, meron po kaming pag-aaral patungkol sa parenting para patuloy po din kaming mapaalalahanan kung ano nga po yung dapat po namin gawin, Panginoon Ama. So, we pray for application. Salamat, Panginoon Ama, dahil clear po ang Deuteronomy chapter 6 sa aming buhay. We are to teach them diligently. Lord, help us to be teachers. Help us to study your word para palagi po kaming may naituturong tama sa aming mga anak upang sila ay tunay na makakilala sa iyo at magpasakop sa iyo. So I pray for the parents, for everyone who is here, maging ako, maging si Del, tulungan niyo po kami na masunod po namin ang inyong kalooban. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much.